Kung saan-saan ipinagtatago ni Ana ang mga kalat sa salas, huwag lang makita ni Joaquin. Okay na, tanong ni Celine sa kapatid habang hawak ang doorknob. Ngiwing-ngiwi siya, disaster pa naman ang hitsura ng bahay kapag si Ana lang ang nakatira. At hindi niya inayos o nilinis pagdating niya dahil malay ba niyang susunduan siya ni Joaquin. Thumbs up ang itinugon sa kanya ng barang kapatid. Nagtatakbo na sa may kusina. Matapos ang ilang beses na inhale at exhale, kagat ang labing pinagbuksan na nga ni Celine ang asawa. At muntik na siyang mapa, nanay ko po, nang makita niya ang hitsura nito. Pasok ka, pasalamat niya't nagawa pa rin niyang ibigkas. Joaquin, expression was blank. Parang tipaklong nakakain na naman ng buhay na tao. Yay! Hands in his pockets, walang imak na pumasok nga si Joaquin. Imbes na ngumiti o batiin siya'y pinasadahan ng tingin ng kabuuan ng maliit na salas. Salas na hindi may kakailan na mga babae ang nakatira. Maliban sa magulo ay halos kulay pink ang lahat. Pati ang lithret na sofa hindi nakaligtas sa color pink na mga throw pillow. Gumalaw ang Adam's apple ni Joaquin. Parang gusto na lang nitong mabulag sa mga sandaling iyon. Namamalik matang sinundan naman ito ng tingin ni Celine. Hinayaan na niyang bukas ang pinto. At hindi niya maiwasan ang matinding kabang halos bumibingi na sa kanya. Bigla, pakiramdam niya ay napakasikip ng kanilang bahay, gayong sapat na ang bawat espasyo niyon para sa kanilang magkapatid sa kulang-kulang 5 taon na nila roong nangungupahan. Siyempre ay hindi aesthetic ang hitsura ng tirahan nilang magkapatid. Madaming abubot, madaming mga gamit na hindi naman kailangan kung tutuusin. Pati likod ng pinto ay kay daming nakasabit. Sabi nga niya'y burara si Ana, tapos siya naman ay walang oras na mag-ayos dahil daig pa niya ang kalabaw na kumakayod. Upo ka, naiilang nasabi niya kay Joaquin nang makita niyang mukhang tapos na nitong husgahan ang kanilang munting tahanan. Hi, Kuya Joaquin, bati ni Ana na bumalik mula sa kusina. Pawisan ito't basa ang kamay na ipinupunas sa tagiliran. Halatang nagmadaling naghugas sa lababo. Nang akmang uupo naman si Joaquin ay halatang natigilan ito. Bakit? Maang natanong niya. Ate, yung stuffed toy mo, bulong ni Ana sa kanya. Ngiwing-ngiwi. Animoy bumaba lahat ang dugo ni Celine sa kanyang talampakan ng marealize kung anong bagay ang nakita ni Joaquin sa may sofa. Walang iba kasi kundi ang stuffed toy niya na matabang hugis-ari at pastel pink pa naman ang kulay na may 2 mata. What the? Naibulalas niyang kinuha iyon at itinago sa likod ng kanyang likod. Wala ito. Ano, iniregalo lang sa akin noong Christmas sa trabaho sa Manito Monita namin. Something naughty na gift. Nakunat ang noo ni Joaquin. Hindi pa rin nilulubayan ng tingin ang stuffed toy kahit itinatago na niya sa kanyang likod. Kung ano man ang iniisip nito, hindi alam ni Celine. Pero just ko Lord kung posible lang ay gusto niyang magpatama ng kidlat ng matupok na siya ngayon sa sobrang kahihiyan. Ang kapatid niyang muntik ng mapabulanghit ng tawa ay siniko niya sa tiyan. Aray naman, natatawang angle nito. Bakit kasi nandito, Nanlalaki ang kanyang mga matang mahinang osak niya. Kayakap kung natulog kagabi kasi na-miss ko si Renzo ko, sagot naman ng dalagang nanadya na kamuntikan niyang maihambalos dito ang hawak-hawak na stuffed toy na hugis ganoon. Are you finished packing your things? Can we leave now? Banayad na tanong ni Joaquin na nagpatigas na naman ang backbone nilang magkapatid. Tuwid na tuwid silang umayos ng tayo. Celine forced a smile, patapos pa lang. Kung ganon ay tapusin na nang makauwi na tayo. Sige, wait lang, panipi. Tumanggo si Joaquin at nagsimula ulit na kilatisan ang maliit nilang sala. Kinuha nito ang maliit na picture frame na nakapatong sa wall table. It was a family portrait. Si Ate Celine yung pangit dyan, kuya, nakulat na imporma ni Ana. Minsan pa ay siniko niya ito. Hinayla naman siya sa buhok kaya aambaan sana niya ito ng suntok. Mag-iimpake na ako pala. Tatawa-tawang sabi ni Celine nang balingan sila ng tingin ni Joaquin. Paimpol ang kamay niyang iniamba niya kay Ana ay ikinamot niya sa kanyang ulo. Gay, ako na ang bahala rito kay Kuya Joaquin, nang osar na sabi sa kanya ni Ana. Ang ngiti nito'y may sinasabing kapulyahan. Umayos ka, kaya naman ay hindi bumubuka ang bibig na bulong niya rito bago tinaluntan ang hagdanan paakyat sa taas. Napakabilis niyang tinungo ang kanyang silid. Pagkasara ng pinto'y napatutap siya sa dibdib at huminga ng huminga.
Kung bakit ba naman kasi ninenervyos siya kapag nasa paligid si Joaquin, Napansin niya ang hawak niyang stuffed toy. Inirapan niya iyon pagkway ginasto niya iyong alisan ng 2 itlog. Inisip na si Joaquin iyon. Kakabuwisit na Joaquin. Kahit walang ginagawa ito ay napapahiya pa rin siya. Kikibot-kibot ang mga labi niya at sisingkit-singkit ang mga mata niya sa ngit-ngit nang tinigilan niya ang kawawang stuffed toy na mukhang tea. Di kawas ay itinilapon na niya iyon sa kama. Kahit namang atakihin siya ng presyon ay walang mangyayari. Laylay ang mga balikat na ginawa na lang niya ang sadya sa silid. Mabilisan niyang iniempake ang mga gamit niyang dark colors lamang. Ang ending tuloy, yung sardamakmak dapat na mga damit niya ay naging ilang piraso. Ibinuntong hininga na lamang niya ang panghihinayang. Tara na, agaw pansin niya sa 2 nasa salas nang bumaba siya hilabila ang kanyang malita. Okay, walang ngiti na tugon ni Joaquin at tumayo. Pumamulsa ulit. Thanks for the coffee, Ana. You're welcome, kuya, sabi naman ng himalang mukhang naging anghel niyang kapatid, na hindi bagay. Namilog naman ang mga mata niya. Teka, anong kape ang ipinainom mo sa kuya Joaquin mo, Ana? Wala naman tayong coffee maker, 3-1, nakangusong sabi ng kapatid. Sabi ni kuya kahit anong kape daw, Pabiglang bilang siya ng tingin kay Joaquin. Akala ko ba'y hindi ka umiinom ng instant coffee? Nagkabit balikat ang asawa. I don't recall saying that I don't drink instant coffee. Literal na nalaglag ang panga niya. Oo, ang reaksyon ng mukha niyang hindi makapaniwala. Ang unfair. Let's go. Pag-iwas naman ni Joaquin. Still, nakasuksok pa rin ang mga kamay na nagpatiuna na ng lakad. Bago siya sumunod dito ay tiningnan niya muna ng masama si Ana. Sip-sip din. Ay, nako. Bakit parang ang gone ng mga dala mong gamit? Yusisa ni Joaquin nang tulungan siya nitong ilagay sa compartment ang malita niya. Actually, 5 bagahe sana ang lahat ng dadalhin ko. Damit pa lang, yun. Kaso ewan ko bakit may batas na bawal ang pink sa bahay mo, busanggat niyang sagot at humalukip-kap na nauna nang umalis sa likod ng sasakyan. Tinungo ang front seat at walang ano-anong sumakay. Kapag kape ng iba, iinuman. Kapag kape ko, ayaw. Babulong-bulong niya pa habang umaayos ng upo. Napapailing na lamang si Joaquin na pinindot ang pinto ng compartment upang magsara iyon ng kusa bago sumunod sa asawa. Gusto na talagang sumakit ang ulo niya sa mga babae. Wala silang imikan sa loob ng kotse nang nasa biyahe na sila. Kahit Katie ang dila ni Celine ay pinipigilan niyang magdaldal. Itinuon ang paningin sa labas. Gusto niyang iparamdam sa asawa na nagtatampo siya. At dahil sa lintik na 3-in-1 instant coffee. You okay? Hindi nakatiis na tanong na sa kanya ni Joaquin kalaunan. Are you sure? Panipi. Oo, kontroladong-kontrolado niya ang ulo na huwag itong lingunin. Bakit ang tahimik mo? Panipi, wala lang. Panipi. Nagsalubong ang mga kilay ni Joaquin sa mga monosyllabik niyang mga sagot. Are you mad? Sinong hindi magagalit? Pinakasimahan ko lang ang mga dumalaw na kamag-anak mo, ako pa ang naging stupid. Aniya imbes na tungkol sa kape ang sasabihin. Joaquin gritted his teeth. You don't understand. Panipi. Di hindi, sa kalsada pa rin ang tingin na haba ang ngusong yuzel niya. Napahinga naman ng malalim si Joaquin. Maya-maya ay may kausap ito sa cellphone. This is Joaquin Rovale. My wife and I will be arriving at your boutique in 5 minutes. Gumalaw ang mga itim na bilog ng mga mata ni Celine. Pakanan, pakaliwa, tas pababa. Nagtataka siya kasi kung ano't para saan ang tawag na iyon. Kung ano ang gagawin nila sa butik, pero kinagat niya ang dila upang hindi siya makapagtanong. Hindi sila batik. Nasagot ang tanong niya nang itigil ni Joaquin ang sasakyan sa isang shopping mall at nagtungo sila sa kilalang butik ng mga damit, syempre ng mamahaling brand. Madali silang dinala sa isang room na para sa mga VIP customers daw. I'll be getting all the women's clothes in dark colors that are in my wife's size. Walang gatchel na sabi ni Joaquin nang humarap sa kanila ang manager daw ng butik pagkatapos ay iniabot ang isang kulay black na card. Absolutely, Mr. Velasquez, I'll ensure everything is taken care of as per your instructions. Paniniguro ng manager na lalaki. Anong ibig sabihin ng sinabi mo sa kanya? Bulong na tanong ni Celine. Naunawaan niya yun pero parang nabingi siya.
Just relax there and wait, simpleng tugon nito at nagsimulang bulatlatin ang isang magazine. Sabi mo, sumitangot na namang aniya. Hindi nagtagal ay bumalik ang manager. Sinabing ayos na ang lahat kasabay ng pagbabalik ng itim na card ni Joaquin, tapos ay nagpasalamat. Let's go, belang naman na ni Joaquin sa kanya. Takang-taka si Celine na nagpatianon. Ano bang ginawa nila doon? Umupo lang. Nasagot ulit ang mga tanong niya nang paglabas nila sa butik ay sumunod sa kanila ang mga staff na may mga kanya-kanyang bitbit ng madaming paper bag. Napapanganga siyang napapalingon sa mga ito dahil parang nauunawaan na niya ang nangyari. Napalunok naman siya nang ilagay lahat sa kotse ang mga paper bag. Ano ang mga iyan? Tanong niya kay Joaquin nang palabas na sila sa parking. Mga damit mo, sagot sa kanya ng asawa na nasa pagpapaikot ng manibela ang pansin. Ano? Hilalas na naibulalas niya sabay lingon sa mga paper bag na halos mga hindi magkasya sa backseat. Naisip na niya iyon kanina pero hindi pa rin siya makapaniwala. You mentioned earlier that you couldn't bring your clothes because I didn't like the colors. There, pinalitan ko na, paliwanag ni Joaquin. Wala na talaga, hindi na niya maisara ang bunganga niya sa pagkakamangha. Why? Is there an issue? Puna nito sa kanya nang mapansin na nakatitig siya rito. If you're concerned that you might not like or that the clothes might not fit you, don't worry, Manager Lim's team is excellent. Isa pa, anytime pwedeng ibalik sa kanila if sakaling nang may hindi ka nagustuhan. Hindi naman sa ganoon, pero sana hindi ka na lang nag-abala. Uulitin ko na naman ba na ikaw na ngayon si Mrs. Velasquez kaya? Hep, pijal niya rito sabay pikita sa kanyang palad. Hindi na, oo na. Kailangan ko nang isiksik sa isip ko na ang napangasawa ko ay isang bilyonaryo. Correction, hindi ako bilyonaryo. Isa akong trilyonaryo, pagtatama sa kanya nito, na hindi niya alam kung nagyayabang na ba o ano. Hanggang sa nagkaroon ng pilyong ngiti sa mga labi ko. Naniwala ka naman. Umi-NGO siya, ewan ko sa you. At para makabawi, kumuha siya ng piso sa bulsa ng pantalon. Kinuha ang isang kamay nito sa may manibela at inilagay roon ang piso. What's this? Panipi, piso, bili ka rin ng kausap mo. Nakusat ang mukha ng binatang napatitig sa piso. Doon na siya napahalagpak ng tawa. Akala nito, ito lang ang may kakayahang bumili. Abay mas matindi ang piso niya, nakakabili ng kausap. Irap sa kanya ng asawa. Lalo naman siyang nagtatawa. Nang tumigil siya'y kinapa na rin niya ang cellphone niya sa kanyang bulsa. Noon niya napansin na wala pala ang kanyang cellphone. Naiwan niya sa apartment. Ay, tanga, napanoon niyang naibigkas. Why? Panipi. Iyong cellphone ko naiwan ko. Pwede ba tayong bumalik? Ang layo na natin tapos ang traffic, agad na reklamo ni Joaquin. Paano ang cellphone ko? Aniyang na-stress. Bakit ha kasi ang syangga-syangga niya? Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Joaquin. Maya-maya ay iniliko nito ang kotse. Tumigil na naman sila sa isang mall na nadaanan. Iniwan siya saglit sa kotse at nang bumalik ay may bitbit na naman itong paper bag. Ano, te? Tanong niya. Oh, my God. Hindi na kinailangang sumagot ni Joaquin dahil nakita na niya kung anong laman yon. Cellphone. At hindi lang basta cellphone dahil ang latest na cellphone iyon na may 4 na camera sa likod. Akin ito, naninigurong tanong niya. Siyempre nakangiti na siya, abot hanggang tainga ng ngiti. Art pa ba siya? Apple na iyon besh. Ayaw mo, panipi. Siyempre gusto, madaling sagot niya't kinalkal na iyon. May pagmamadali na binuksan. Hindi na niya nakita ang pagngiti ni Joaquin bago binuhay ulit ang makina ng sasakyan. Ay, kilig na kilig si Celine na niyakap sa dibdib ang bago niyang cellphone. Thank you, tapos ay pasasalamat niya sa asawa. You don't need to thank me. I've been telling you all along, everything you want, you can have now because you're my wife now. Panipi. Mas naging matamis ang ngiti niya. Sana may kotse rin, ano? Panipi. Do you already know how to drive? May driver's license ka na rin ba? Subalit ay seryosong pamamatal sa kanya ng asawa. Umasim ulit ang mukha ni Celine. Grabe, hindi man lang mabiro ang Joaquin Velasquez na ito. Sa kabilang banda, napatigil si Chairman Alfonso Velasquez sa paglalaro nito ng golf nang may ibulong sa kanya ang isang tauhan. At bakit wala siya sa kumpanya?
Nagdilim ang mukha nitong tanong. Kasama niya po ang asawa niya, Chairman. Sinundo niya dahil ngayon maglilipat ng gamit si Miss Celine sa penthouse. May ipinakitang mga larawan sa dalang tablet ang tauhan sa Chairman. Lalo namang nagdilim ang mukha ng matandang mayaman sa nakita niyang mga larawan. Mayroon kasing larawan na tinutulungan pa ni Joaquin ang babae sa malita nito. Meron ding larawan na personal na ipinag-shopping pa ni Joaquin ang babae. At sino ba ang babaeng iyan para pag-aksayahan niya ng oras? Tawagan mo siya, sabihin mo pinapupunta ko siya rito. Dapat kong maputol agad ang sungay ng lalaking iyan. Tapos ay galit nitong utos. Masusunod, Chairman, pagsunod naman agad ng tauhan nito. Dad, walang hiya ka. Hindi pa man siya nakakapagsalita ay inihambalos na ng Chairman ang tungkod nito sa kanya. Tumama iyon sa balikat ng anak na bagong dating. Hindi naman tuminag si Joaquin. Tinanggap niya ang napakalakas na hampas na iyon. Napatiimbagang lang siya kahit na parang nabiyak ang kalamnan ng kanyang braso. What have I done wrong this time? Sa halip ay parang walang pakiramdam na tanong niya sa noon pa man ay malupit ng ama sa kanya. Ano ang pumasok sa isip mo at iniwan mo ang kumpanya para lang sa babaeng iyon? Since when have you been negligent in your job, ha? Panipik. Sandali lang ang pagkabigla sa mukha ni Joaquin. Pagkway. Dad, hindi lang basta babae lang ang dahilan bakit iniwan ko ang opisina. She's my wife. Celine is my legal wife. At talaga palang itinuturing mong asawa ang babaeng iyon. Estupido. Halata ang pagtitimpi ng Chairman na hindi ulit ihambalos sa kanya ang tungkod nito. Nagyuko na lamang ng ulo si Joaquin. Marahas na napahugot naman ng hininga ang matanda. Hinayaan ko lamang kayong ikasal upang makaiwas sa kahihiyan na idinulot niya noong groundbreaking ceremony. It's not just someone like her who will ruin our company's credibility. Gayunman, hindi ibig sabihin na lubag iyon sa kalooban ko. Hindi ako papayag na ang katulad lamang niya na babae ang mapapangasawa mo. Hindi makapaniwalang sinalubong niya ang tingin ng ama. Kung ganoon ay iyon ang totoo. Muntik na siyang mapasinghap. Buong akala ko pa naman, ngayong naiwala mo na sa buhay mo ang Erica na iyon, na nakita mo na ang totoong ugali niya ay magiging maingat ka na sa mga babae. Akala ko pa naman ay marirealize mo na natama ang lahat ng pinagsasabi ko. Pero nagkamali pala ako, dahil mas walang kwentang babae pa pala ang ipapalit mo. Napailing-iling ang Chairman, hindi pa rin siya umimik. Nakipagsukatan siya ng tingin sa ama. Keep in mind, Joaquin, a single mistake could still result in your removal from the position I assigned to you. Just one slip up, and all your hard work for the company could vanish. At pwedeng ako ang maging dahilan kung mauubos mo ang pagtitiwala ko sa iyo, pwede rin ng mga taong nakapiligid sa iyo oras na masilipan ka kahit kaunting butas. Mapanganib na banta ng Chairman nang ito ay muling magsalita. Napatiimbagang at napakuyom ng mga kamao si Joaquin. Baka nakakalimutan mo, hindi ka pa ganoon katatag bilang CEO ng kumpanya. Madami pa rin ang ayaw sa iyo at nagdududa sa iyong kakayahan, sabi pa ng Chairman. Wala pa rin siyang nasabi. Kung ayaw mong mangyari iyon, kung ayaw mong matapan sa basurahan, hiwalayan mo rin ang babaeng iyon sa lalong madaling panahon. He went still. Dad, pinakasalan ko si Celine hindi para hiwalayan din. Gusto ko na talagang magkapamilya kaya, at paliwanag niya sana. Kalokohan, subalit ay mas galit na bulyo ng Chairman na nagpatigil sa kanyang pagsasalita. Noon ko pa sinasabi dyan sa utak mo na kahinaan lamang ng mga lalaki ang mga walang kwentang babae. Kung hindi man ay pera lamang ang habol sa iyo. Panipik. Sa tingin ko ay iba si Celine, Dad, he opposed in trembling but firm voice. At paano mo nasabi gayong ilang araw mo palang nakakasama ang babaeng iyon? Tingnan mo nga't gumastos ka agad sa mga luho niya. Panipik. Ako ang may gusto niyon, maagap na pagtatanggol niya sa asawa. Marahang humugat ng hininga ang Chairman, lumalim ang linya ng bibig nito, nagpapakita sa edad nitong nalilipasan na ng panahon. So, sinasabi mo ba na mas priority mo na ang babaeng Leon kaysa ang Regal Empire? Hindi naman sa ganoon, Dad, mahinahon niyang pagsalungat. Kilan mo ang kumpanya, Joaquin. Huwag mong sayangin ang pinaghirapan natin. 2 buwan lang ay dapat ididispatcha mo na ang babaeng iyon, sa kahit na anumang paraan. Iyon lang ay tumalikod na ang Chairman,
ay nilalayan ito ni Mr. Sam, ang personal assistant/secretary ng matanda. Walang lingon-likod na rin siyang humakbang palabas ng mansyon. Nanginginig ang kalamnan niya sa labis na inis at panibugho. Pagdating naman niya sa kinapaparadahan ng kanyang kotse ay nasipa-sipa niya ang gulong. Doon niya ibinos ang matinding galit na kanina pa gustong kumawala sa dibdib niya. Hanggang ngayon ay nahahawakan pa rin siya sa leeg ng kanyang ama. Napasa kanya nga ang pagiging CEO pero mistulang puppet pa rin siya ng malupit niyang ama. Humugot siya ng humugot ng hininga. Pinilit pakalmihin ang sarili. Sa kabila ng lahat, hindi niya rin kasi masisisi ang kanyang ama kung bakit ganito ang pakitungo sa kanya. Napahilamo siya sa kanyang mukha pagkatapos ay napamaywang. Bumukol ang dila niya sa kanyang pisngi at naiiyak na tumangala sa langit. Hirap na hirap niyang pigilin ang pagtulo ng kanyang mga luha. Pasalamat niya at tumunog ang kanyang cellphone. Napilitan siyang ituon doon ang kanyang pansin. Masakit pa rin ang lalamunan niya na kinuha ang aparato sa kanyang bulsa. Speaking of, ang asawa niya pala ang nagpadala ng mensahe. Dapat pala ay hindi na lang niya tiningnan. Naluto ko na ang adobo. Nasaan ka na? Walang kwenta tuloy na nabasa niyang message ni Celine. Minsan pa ay bumukol ang dila niya sa kanyang pisngi at napabuntong hininga. Rather than bothering to respond to the message, he checked the time. It was still early. He could still finish a lot of work when he returns to the office. Isinuksok niya ulit sa bulsa ang cellphone. Binuksan ang pinto ng kotse at pinasibad. Kung hindi nga lang malamang alerto ang mga gwardya sa may gate ng mansyon ay bumangga siya roon. Notify everyone that I need their reports and proposals, now. Madilim ang kanyang mukha na bilin kay Secretary Dem pagkadating niya sa office. Kung paanong ligtas siyang nakarating, hindi na niya alam. Right away, sir, tugon naman ng nagtatakang secretary. Dire-diretso siya ng lakad hanggang sa kanyang executive desk. Ni hindi niya narinig ang itinugo na iyon ni Secretary Dem. Tumutok agad siya sa kanyang monitor. Nagtrabaho. Paminsan-minsan ay nararamdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang phone, hindi lang niya pinapansin. Hindi niya hinayaang mawala siya sa focus dahil sa mga walang kwentang messages ng asawa. His dad was right. Wala siyang mapapala sa pag-aaksaya ng kahit isang segundo kay Celine. Having a wife to speak of was already enough. Mas naging abala pa siya ng ailapag ni Secretary Dem ang mga sinabi niya kanina na kailangan niya. Hi, anong pagtataka nga lang niya nang biglang marinig niya ang tinig ni Celine sa loob ng kanyang opisina. What are you doing here? Salubong ang mga kilay niyang tanong nang makita niya ang asawang ngiting-ngiti sa harapan niya. Hindi lang niya guni-guni ang tinig ni Celine, totoong nasa opisina nga niya ang asawa. Magiliw na itinaas ni Celine ang mga Tupperware na kinalalagyan ng adobo. Naisip ko na baka nabisi ka na rito sa opisina kaya dinala ko na lang dito ang dinner mo. You shouldn't have bothered anymore. Pwede akong magpabili dito ng kahit ilang adobo kung gugustuhin ko, mariin niyang wika kaysa ang matuwa. Kitang-kita ang pagkakapahiya ni Celine. Sir, iba pa rin po ang adobo kapag misis mo ang nagluto, pagtatanggol dito ni Secretary Dem. Pinakaayoko sa lahat ay ang iniistorbo ako sa trabaho dahil lang sa walang kwentang bagay. Nagtatajes ang mga bagang na dahilan niya. Adobo, like seriously, mukha ba akong kumakain yan? Hindi na talaga nagawang makapagsalita si Celine. Namumula ang mga mata niya at nanginginig ang mga labi niyang tinitigan si Joaquin. Miss Celine, mainit lang ang ulo ni, pag-alaw dapat dito ni Secretary Dem pero hindi nito natapos ang sinasabi dahil pasaksak sa baga na ibinigay na rito ni Celine ang dalang ulam. Sa lakas nga niyon ay napaubo pa ito. Para itong sinuntok sa dibdib. Ikaw na lang po ang kumain nito Secretary Dem. At huwag mong bibigyan ng tipaklong na, yan. Tumutulo na ang mga luha dahil sa sama ng loob na sabi rin ni Celine bago ito nag-walk out. Miss Celine, tawag ni Secretary Dem na hindi alam ang gagawin kung susundan ba ang asawa ng boss o hindi. Miss Celine, huwag ka munang umalis. Narinig pa ni Celine na tawag sa kanya ni Secretary Dem. Napansin nga rin niya ang mga nagbubulungang employees. Pero dir-diretso siya ng lakad palabas ng opisina. Nagbingi-bingihan siya. Pagdating niya sa tapat ng elevator ay saka lang niya pinakawalan ang mas madaming luhang kanina pa niya pinipigil.
Sising-sisi na siya kung bakit nagpaguyo siya kay Pamela na puntahan niya si Joaquin sa opisina. Sana kinain na lang pala niya na mag-isa ang kanyang adobo. Kanina ay nagtatalo talaga ang loob niya kung dadalan na lang niya ang dinner o hindi ang asawa. Kung bakit ba kasi tumawag-tawag pa sa kanya ang bruhang iyon. Sinabi lang niyang may bago ulit siyang cellphone number sa chat, bigla na lamang tumawag. "Number mo ha talaga ito?" Tanong ni Pamela nang sagutin niya kanina ang tawag nito. "Oo, second number ko dahil naiwan ko sa apartment yung lumang cellphone ko. At hindi ko alam kung kailan madadala ni Ana rito o kailan ko makukuha doon." "Okay, so anong ginagawa mo ngayon? Bakit parang wala kang kasigla-sigla dyan?" "Heto nakikipagtitigan lang naman ako sa aking nilutong adobo," tamad niyang sagot. At totoo iyon. Tinitigan niya talaga ang adobo na nakahain sa lamesa habang nakapangalumbaba at nakabusangot ang mukha. Mabuti nga at tinawagan siya ng kaibigan dahil na-rescue siya sa kabaliwan niya. Kinakausap na rin niya kasi ang adobo bago niya natanggap ang tawag nito. Ipinilig niya ang ulo upang magising ang diwa. Sabi kasi ng asawa ko kaninang umalis dahil pinatawag daw siya ni chairman ay uuwi rin siya agad. Ako naman itong feeling ulirang asawa ay ipinagluto siya ng adobo. Ang kaso gabi na ay wala pa rin siya. "Tinawagan mo na," she sighed. "Kanina pa ako tawag ng tawag at chat ng chat sa kanya pero hindi sumasagot. Alam ko na, baka na busy na siya. Baka biglang nagkaroon ng mahalagang trabaho sa office." Hindi niya alam ang ikokomento kaya hamaba lamang ang nguso niya. Isa pa ay pumasok sa isip niya na, ganoon ba iyon? Parang imposible na ang isang mister ay hindi man lang makapagsabi sa misis nito kung ano ang nangyayari kahit gaano pa kabisi ito. Kung gusto mo talagang matikman ng asawa mo iyang adobo mo ay bakit hindi mo na lang dalhin sa office? Dalhan mo siya ng dinner doon katulad ng mga ginagawa ng mga mabubuting misis sa mister nila. Panghihimok na sa kanya ni Pamela. Nagustuhan niya ang ideyang iyon. Hindi ba nakakahiya? Gayunman alanganin siya kaya naitanong niya. Hindi, sweet nga iyon na gesture ng isang misis. Panipik. Talaga ba, panipik? Oo nga, kaysa tinutungangaan mo, yan dyan, dalhin mo na lang sa kanya. Panipik. Okay, she faked a boring voice. Siya, ibababa ko na. Magkita na lang tayo kung papasok ka na. Okay, bye. Love ya, kunwari ay wala pa rin siyang ganang palem. Pero nang ibaba na niya ang cellphone ay namutawi na ang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nga naman, bakit ba hindi niya naisip yun? Bakit nga ba hindi na lang niya dalhin ang adobo niya sa asawa? She checked her wristwatch. It was already 7 in the evening. Maaga pa ang gabi. Sigurado siyang hindi pa nagdi-dinner ang kanyang asawa sa ganoong oras. Papa siyang kumilos. Naligo at nagbihis. Black capri pants at white blouse ang isinuot niya na nakita niya sa mga paper bag. Itim na strappy sandals naman ang sapin sa kanyang paa. Ang buhok niya'y ipinunaytail niya lahat ng mataas. Nag-lipstick lang naman siya sa kanyang mukha, at ayos na. Magkakahalong excitement, saya, at kaba ang nararamdaman niya habang patungo na siya sa opisina. Sa sobrang gusto nga niyang good vibes lang ay lahat ng nakakasalubong niya'y niningitian niya. Kung makalakad siya'y para niyang inirarampa ang naka-paper bag na Tupperware ng adobo, pwede bang puntahan si Joaquin sa office niya? Ngiting-ngiti pa nga siyang palem muna sa receptionist kahit na alam niyang hindi na kailangan sana. Oo naman po, ma'am, natarantang tayo at sabi tuloy ng yukong-yuko na babae. Thank you, aniya at lalo pang ngumiti. Fighting, sabi niya pa upang mawala ang anumang stress nito sa biglaang paglitaw niya. Alam niya kung gaano ka-stressful ang trabaho kapag kasapi ng Godzilla bosses ang amo. Siyempre danas niya iyon kay Miss Rina, na malamang mas malala pa si Joaquin sa asawa niya sa mga empleyado nito. Nagtagumpay naman siya dahil napangiti niya ang receptionist. Fighting, na ginawa niya na rin sa iba na mga bumati na rin sa kanya nang dumaan siya sa mga cubicle ng mga ito. Ang hindi niya alam, siya pala ang mapapa-fighting sa pagpasok niya sa opisina ng kanyang asawa. Ang tipaklong niyang asawa, ito na nga ang dinalhan niya ng makakain, ito pa ang galit. Ang sarap karatihin ng tipaklong. Sikmuraan, ay flying flick, at tuhulin ang mga itlog. Galit na pinagpipindot ni Celine ang elevator nang nagbukas. Isinusumpa niya, hindi na siya mag-aabalang magluto mundo.
Para sa tipaklong, hindi na rin siya magiging sweet na misis, maguno na ang nang tumunog ang bell ng elevator at nagbukas ang pinto ay malalaki ang hakbang na lumabas siya roon. Ay! But she gasped as she collided with a strong and well-built chest. Are you okay, miss? Panipi, tiningala niya ang matangkad na lalaking nabangga. At anong hiya na naman ang naramdaman niya nang makilala niyang si Jasper pala ito. Napangiwi siyang nagbaba agad ng tingin. Hindi niya malaman kung paano seskapo sa sitwasyong iyon. Confirm, ipinanganak lalaga siya sa mundong ito ng nanay niya upang masalo lahat ng katangahan at kahihiyan. Kainis, Celine, hindi siguradong tawag na Uy Jasper sa kanyang pangalan. Nakilala na siya. No, I'm not Celine, tanggi niya na nag-English. Sabay ang sunod-sunod na iling at wagayway ng mga kamay. Sorry and excuse me, sabi niya pa at patakbong aalis na. Wait, Celine. Subalit bago pa man siya makabakhang papalayo ay pumaikot na ang mainit nitong palad sa kanyang pupulsuhan at pabigla siyang nahatak. Na sa sobrang lakas ay napasubsob siyang muli sa matipuno nitong dibdib. In fairness, ang bango ng pinsan ni Joaquin. Automatiko ang paglengkis naman ng kamay ni Jasper sa kanyang baywang upang hindi siya matamba. Sa gulat, awang ang mga labi na napakapit siya sa suit nito. Napatingala ulit at napatitig sa gwapong mukha ng binata. Nagkatitigan sila ni Jasper, their eyes locked for what felt like forever. Tiyempong pagbukas naman ng elevator at nasaksihan iyon ni Secretary Dem. Gulat na gulat ang sekretaryo, na sa gulat ay napindot nito ang close button ng elevator. Dali-daling bumalik sa opisina ni Joaquin. Where's Celine? Tanong ni Joaquin nang makita ang tauhan at walang nakasunod na Celine dito. Nakangiwing nakangiti lamang si Secretary Dem. Hindi mo naabutan. Pinasunod niya talaga ang sekretaryo sa asawa upang pabilikin. Nagsisi siya agad sa ginawa niya rito. Na-realize na hindi tama ang inasal niya porke napag-initan na naman siya ng chairman. Ano, sir? Kasi, bantulat sa pagsasalita si Secretary Dem. Kasi ano, bulyo niya, napipigtas na naman ang kanyang kakaunting pasensya. Kasi, sir, kasama na niya si Sir Jasper. Napilitang pagsasabi na nga ni Secretary Dem sa nakita. What? Iba agad ang tumakbo sa isip ni Joaquin kaya dali-dali niyang iniwan ang kanyang ginagawa sa desk. Pahablot na kinuha ang paper bag na hawak ni Secretary Dem at parang lulusob sa gyera sa ibang bansa na lumabas sa kanyang opisina. Sa may labas ng elevator sa ground floor, hindi naman nagtagal ay lumuwang ang pagkakayapos ni Jasper kay Celine. Ayos ka lang Celine. Ayos na ayos, parang timang nanalsigot ni Celine. Ang ibig kong sabihin ay sakto lang. Ay, hindi, I mean ayos lang ako. Noon na rin siya parang binuhusan ng malamig na tubig. Nakahawak pa pala siya sa dibdib nito. Sorry. Bigla niya itong binitiwan at muntik na ulit siyang mawalan ng balanse. Ang epic niya talaga, Diyos ko. Sobra kong makaalalay ulit sa kanya si Jasper na tinulungan siyang makaayos ng tayo. Sorry, para akong siyangga, kiming paghingi niya naman ng paumanhin ng pati sistema niya ay umayos din. Humugot siya pati ng napakalalim na buntong hininga. Ngumiti si Jasper. Pabebe naman niyang inipit ang mga buhok na tumikwas sa kanyang mukha sa likod ng kanyang mga tainga. Iyon ang naabutan na eksena ni Joaquin nang magbukas ang elevator na sinakyan nito, ang matamis na ngitian ng dalawa. What the hell? Singhap niya ng malakas. Ipinarinig niya talaga sa dalawang taksil. Halalagot. Sigaw naman ni Celine sa utak niya nang malinganan niya ang asawang kamukha talaga ng tipaklong. Nagngingit-ngit ang mga ngiping lumapit si Joaquin sa kanila at walang pasintabing sumingit sa pagitan nila. Hineklit ang kanyang mga kamay at hinayla. We're just talking, insan, Jasper said to him. And we're about to eat, so excuse us. Joaquin also said, with a face that displayed strong irritation and jealousy. Itinaas ang dalang paper bag upang ipakita kay Jasper bago itinuloy ang paghila kay Celine pabalik sa elevator. Lam-erewan ang pagdisgusto sa mukha ni Jasper sa inasal ni Joaquin, pero hindi naman na ito umeksena. Seryoso ang mukhang nakatingin lang sa kanila. Mapakla ang mukhang nginitian at niyukuan na lamang ito ni Celine bilang palm. Subalit nang magsara na ang elevator, tumikwas na ang kilay ni Celine. Pairap na binalingan niya ng tingin ang katabing asawa. Bitawan mo nga ako.
Saka mat-array niyang bawi sa kamay. Ayaw sanang mag-eskandalo ni Celine, pero talagang masama ang kanyang loob sa asawa. Ang kapal ng mukha na hawakan siya ngayon. Samahan mo pala akong kumain, mahina pero maautoridad na sabi ni Joaquin. Diretso ang tingin nito, napasinghap si Celine. Just like that. Matapos siyang sabihan na hindi nito kakainin ang adobo niya, babawiin na lang na parang wala lang. Abay magaling. Kumain kang mag-isa mo. Lalong umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Inagaw niya ang paper bag ng kanyang adobo. Hindi niya yun ipapakain sa tipaklong. Nagtitimping na pabuntong hininga si Joaquin. Mabangis ang mukhang nilingon siya't tinitigan. Sabi mo hindi ka kumakain ng adobo, di ba? Inunahang pagtataray pa rin niya. Wala akong sinabing ganon. Ang sabi ko lang ay ayoko na iniistorbo ako kapag oras ng trabaho, pagtatama naman sa kanya. Tingnan mo, sinungaling ka pa, gusto mo bumalik tayo sa nangyari kanina. What? Panipi? Basta, sinabi mo kanina ang ganito. Tumikim siya upang maibo niya ang boses niya at magboses Joaquin. Adobo, like seriously, mukha ba akong kumakain yan? Panipi. Nag-isang linya ang mga kilay ni Joaquin. Nang hahaman na sinalubong naman niya ang tingin nito. Naalala mo na. Oh, come on? Please don't fight about this nonsense, Celine. Ang dami ko ng problema sa lintik na kumpanyang ito, sa dad ko, sa pamilya ko, tapos dumating ka pa, biglang tigil si Joaquin sa sinasabi ng may Maria Alice. Napahimos ito nang noon na nag-iwas ng tingin. Dumating ako na asak niya, dumating ka pa na sakit ng ulo. Ang kulit-kulit mo, kalmadong sagot naman ni Joaquin, ngunit namumutiktik sa sarkasmo ang pag-iling. Talagang napasinghap na si Celine. Hindi makapaniwala na itinuro ang sarili habang awang ang kanyang mga labi. At sasabihin niya sanang siya pa ngayon itong nukulit. Hindi nga lang lumabas sa kanyang bunganga. Let's go. Kumain na tayo. Sobrang gutom na ako, parang wala lang nasaad ni Joaquin nang magbukas ang elevator. Madaming tao ang kanilang nabungaran kaya hindi siya nakaalma, na as usual parang mga hinawi ng malakas na hangin nang makita nila si Joaquin. Binigyan sila ng daan. Siya ang yumukod sa mga ito bilang pasasalamat. Hindi katulad ni Joaquin na parang hari na dumaan lang. Pati man sa pinasukan nilang malawak na pantry o kantina ng kumpanya para sa mga empleyado, ang mga taong naroon, kahit hindi pa yata tapos kumain ay lahat nagtayuan at karipa ng labas nang pumasok silang mag-asawa. Kitang-kita ang napakalaking respeto nila sa CEO nilang si Joaquin, o kung hindi man ay malaking takot pala. Sit down, utos sa kanya nito matapos siyang ipaghila ng upuan. Masunurin nga siyang umupo, wala siyang balak makipagtalo dahil kahit lumabas ang mga empleyado ay nakasilip naman sila sa kung saan-saan. Bakit parang takang-taka sila na nandito tayo? Hindi niya napigilan na yusis sa asawa. Pabulong. Ngayon lang kasi pumasok dito sa pantry si Sir, mula sa kung saan ay sulpot ni Secretary Dem. Nakangiti nitong inilapag ang mga plato at kubyerto sa harapan niya at sa harapan ni Joaquin. Talaga, na-amaze naman siya. I just don't have time to eat here, pagtatanggol naman agad ni Joaquin sa sarili. Ito na ang naglabas sa adobo at kanin sa paper bag. Ito na rin ang naglagay sa kanilang plito double dumistansya na sa kanila si Secretary Dem. Sa ginawang iyon ng asawa, kinilig na ulit si Celine. Lalo na nang maganang inulam na ni Joaquin ang kanyang pinaghirapang adobo. Wala, siya talaga si Mrs. Marupok,